Hello, Pastors! Welcome to Pep Live! Napakahaba ng araw na ito, pero tatapusin natin sa isang napakagandang guest natin today. Dahil kasama natin ngayon ang the one and only our Mrs. and will play Trisha Echevarria sa Die Beautiful the Musical. Let's welcome Viñas Deluxe! Hi, Maurices! Kamusta kayo dyan? Hello! Thank you so much, Pep PA. Ayan. At 'di ba, sa sobrang pagka-excited ko talaga, Viñas, hindi ko hinawakan yung mic sa intro ko. Pero narinig naman tayo ng ating mga Pepsters. Okay, ayan. Oo, 'di ba? Bago ang lahat, Viñas, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan, kamusta ang isang Viñas Deluxe? Okay naman ang isang Venus Deluxe ito. Excited for today na medyo kinakabahan. Pero yeah, I'm so happy for this opportunity. Diba? Thank you. At yes, live na live tayo. Ayan. Yes, makukompleto na natin ang Divine Divas. Isa na lang, actually, si Precious na lang. Kasi si Briggs nakadaan na dito sa amin. And then now, having you here, kumbaga sa Avengers, makukompleto na natin ang Infinity Stone. Yes. Kailangan na natin ugain si Precious. Pero for now, ikaw ang ating focus, Viñas. Thank you. So, bago natin pagkwentuhan ang nalalapit na production ng Die Beautiful the Musical, mag-look back muna tayo sa mga naging experience mo, of course, sa Drag Race Philippines. Okay. First, ever since na nagsimula yung drag journey mo, lalong-lalo na nung nag-mainstream na, kamusta yung pagbabago sa buhay? Madaming pagbabago, talagang 360 talaga. Kasi di ba yung drag naman noon, underground lang siya. Literal, charing. Pero sa mga clubs lang nakikita ang drag queens. Wala pa nga sa lahat ng clubs, sa gay clubs lang, di ba? And dito sa Pilipinas, and hindi pa nga drag queen yung term dati, showgirl or impersonators. And yeah, ngayon mainstream na siya. Kahit saan makakakita ka na ng drag queen. Kahit sa lamay. Dahil beautiful. Actually, Pero lahat talaga may drag queens na sa mga product launching, sa mga pet live. yes! So kahit ang saya-saya sa feeling na nakikita na kami ng tao. Kasi dati ang hirap i-explain eh. Actually, medyo mahirap pa rin i-explain sa mga tao na anong work mo? Drag queen. Yung iba... May nakasalubong ako sa restaurant one time, mother siya, tapos parang yung anak niya, nakilala ko. Sabi, uy, drag queen po yan. So you drive cars? Hindi po. Tapos di ko alam yung sasagot. Sabi ko, nag-impersonate po ako. Parang nakakahiya sa mga mothers. So sana, itag niyo po yung mga nanay niyo dito sa video na to. I-explain ko na for once and for all. Correct. Let's educate our parents. Pero happy naman na mas malayo na yung nare-reach ng drag ngayon. And mas tanggap na siya sa mga households. Hindi na, nakapag-perform na ako sa mga kasal, sa mga, alam mo yun, yung mga usually na hindi naman nag-expect yung mga tao na magkakaroon ng drag queen. So yeah, very, very happy. Pero sa mga experience mo, like sa mga katulad na nabanggit mo, mga kasal, or hindi mo expected na magkakaroon ng isang drag performer, okay ba yung reception nila, yung pagtanggap nila, or merong shock na... Alam mo, talagang kami kasi yung nasa unahan ng linya ng mga drag queens. So parang kami yung nagpapakilala. So yung mga kahihiyan na mga nararamdaman namin kada hindi natutuwa yung audience, tinatanggap namin yun. Yes, kami yung magpe-pave ng way para someday yung mga kung ano bigla kami mag-perform sa kasal, mas ma-appreciate na nila yung art. Kasi usually lalo, especially sa mga, saan ba ako nagpa-perform na ganun? Meron akong isang event na mga doctors, parang something convention ng mga doctors. So parang di sila aware sa drag. Tapos nakakatawa kasi naglupang inirang, tapos nag-prayer, tapos after ng prayer, biglang ako na. Wala man lang intro. So parang yung mga doktor parang, papalakpak ba tayo? Sisigaw ba tayo? So walang reaction at all sa performance ko. Pero happy kasi di ba nagpe-perform na tayo sa mga corporate events. And malaking jump siya kumpara sa drag performances namin noon. At lumalawak talaga yung exposure and awareness ng mga tao. Mas madaling i-explain, kumbaga. Mas madali na siyang i-explain ngayon. Mas hindi na nakakahiya. Correct. Kasi dati parang drag queen ka, biglang may tingin kagad sa'yo na,
Ganon, career ba yan? Parang ganon yung mga tingin dati. And ngayon, yes, it is a career. It is a profession. Yes, we are very professional. Correct. Oh, pero balikan ko lang yung nabanggit mo kanina na may mother na nag-react na dun sa drag queen. Nung nagpakilala ka at sabi nagmamaneho ka, nagda-drive ka, may nakita ako sa Reddit na mali ka ata ng join na group. Kaka-research ko sa'yo. Nasa drag... yes! Nakakita mo? Oo, member ako ng Drag Race Philippines. Drag na mga Race Philippines racers. na talagang, ano yan, Drag race, kararahan. yes. Bakit? Malay mo one day, di ba? I'm the first drag queen drag racer. Oh my gosh, drag racer. Literally, Oo, yes. correct. Pero nagkamali ka lang talaga doon ng sali. Alam mo kung ano-ano sinasalihan ko, baka i-search nyo lang mga sinalihan kong groups, my God. Pero kung ano-ano lang pinagpipindot ko simula nung high school, na mga dormitory Manila, mga ganyan, or samahan ng mga malulungkot sa Pasko, may mga ganyan. Oo, lalo na noon. Kaya parang interesting to go. Tapos minsan di ko na alam, bakit ako member dito, mga OFW naghahanap ng may ira. Jowang apa. Oo, may ira din kasi before, no, na ang daming groups. Mapapasali ka talaga. Kasi hindi ko na din alam dahil anong year pa yun. High school pa yata ako noon. Pero tinatamad na akong linisin. Huwag nyo na i-check. Ito naman mga to. Nako, yung mga nag-check dyan, mag-comment kayo sa ating live ngayon. At pwede rin kayong mag-super chat sa ating YouTube para ma-prioritize at basahin natin maya-maya ang inyong mga comments. Babalikan natin yan at sumali kayo sa aming kwentuhan dito ni Vinyas. Pero ngayon, going back, dalawang beses mo nang na-experience pumasok sa workroom. Ano yung malaking kinaibahan nung original season mo and then versus going back to Station Royal? Siguro yung pinakamalaking kaibahan is malaki na yung workroom. Lumaki siya, dumoble siya ng size kumpara nung season 1. And ang difference nun, hindi na kami nagbabanding masyado. Magkakalayo lang. So kung wari may nagdadrama sa kabilang side, hindi ko nakikita yun. Napapanood na lang namin sa TV yun. Yung mga drama ng ibang queens. Pero nung season 1, pag umiyak na si Gigi Era, alam na namin lahat yun. Airtime. Charing! Yeah, pero ano ba mga difference? Siguro nung season 1, di namin kilala yung mga lahat ng taong nandun kasi nakamask sila. Correct. Kasi pandemic pa. So, kunwari, may mga racket ako sa labas, tapos mga production, ganyan-ganyan. Tapos sabihin nila, "Hi, Vinyas, kumito, kamusta ka na?" Sino po yun? Hindi namin kilala. So parang hindi kami nagkaroon talaga ng real connections with them. Pero ngayong Station, parang mas naging, kakilala na namin sila, mas friends na kami, ayun yung kaibahan. Tapos, syempre, parang may sense of comfort na din kasi kakilala mo na yung iba and mas nagbe-break na kami ng rules ngayon. Kasi pwede naman pala yun. Kasi narinig ko sa season 3, ginawa nila. Season 1 kasi, sobrang takot na takot kami magkamali. Kasi tatanggalin kami. So sayang naman lahat ng mga investments namin sa mga costumes, sa mga ganyan kung bigla ka na lang tanggalin dahil nag-break ka ng rules. Pero, sorry po. Yun na lang masasabi. Sorry po. Tsaka nung time ninyo, nung season 1, maliban sa pioneer batch kayo, may pressure kasi kailangan maging successful yung season nyo para masundan ng mga sunod pa. Make or break talaga yun nung time ninyo Lalo na height ng pandemic. Oo. Mahirap talaga siya pero ang maganda naman doon, wala din kaming expectations after that. Parang akala namin isa lang din siyang racket. Hindi naman namin in-expect na it will change our lives forever. Hindi lang namin, pero ng madaming tao na mga, like, kunwari, we, the drag queens, ano pa ba yung mga kasunod na ipipresent namin yung mga damit namin. So, mga designers, mga hairstylists. So, madami siyang naapektuhan na buhay because of that one show. And with the success of Drag Race Philippines, mas naging mainstream nga yung drag at mas marami nakaalam. And marami na-inspire ng mga baby queens na talagang maging drag queens din at doon nila i-express yung art nila. Pero sa dami ng mga drag queens ngayon, lalo na yung mga baby drag, ano yung napapansin mo na unang mistake na nagagawa nila when entering the drag scene or yung when they perform for the first time? Mistake?
may steak ba? Charing. Patikim, charing. May steak. Charing. Ano ba mistake na napapansin ko? Feeling ko, Or kahit di mistake, like need polishing or correction or guidance. alam mo, madami na ngang sobrang polished ngayon kahit baby queens pa lang sila. Feeling ko ang isa sa mistake is, parang, hindi naman siya mistake, pero masyadong, feeling ko yung mga nakakasabay ko minsan, mas magastos pa yung drag nila compared sa akin. And I don't think kaya niya, smart yun to be a drag queen, lalo kung nag-start ka pa lang. Kasi magastos siya, magastos maging drag queen. Pero kung gagawin din naman nila yun, they will be someone someday. Kaya hindi naman siya mistake. Feeling ko, kailangan lang din nilang matutuhan yung drag history sa Philippines para at least hindi nila magawa yung parang magkaroon pa sila ng galang at ng appreciation dun sa mga taong mas nauna pa sa amin na mga nag-season 1. Mas madami kasing mga nag-pave pa ng way compared sa amin na talagang nandoon nung nakikipaglaban sa mga kung saan-saang bagay para matanggap ang ating community. And ayun yung mas dapat binibigyan natin ng respect. Mas hindi natin tinitingnan na, wala, tapos na yung time nila. May mga ganun kasi. Pero dapat sila yung mas i-appreciate natin, mas bigyan natin ng, mas i-support natin. Kasi they are the reasons why we are all here. Kung paano tayo ka-freely nakakapag-perform ngayon. Yeah, oo. Sila yung mga nagpa-perform ng mga walang backstage na maayos, ng walang mabibilhan ng mga eyelashes na pang drag queen. Yung mga talagang literal na naghirap para maitayo yung art of drag. Pero naabutan mo yung time na yon na Yes. talagang ang hirap. Kasi iniisip ko pa lang ngayon, Vinyas, pag-order pa lang ng wig, ngayon napakadali na. Napakadali so, nung time na. ninyo, Nung time namin, naabutan ko siya pero nagta-transition na into the new generation. Pero naabutan ko pa yun. Siguro mga 1-2 years na drag. so saan na ako. nakakakuha? Nagtatahi talaga ako ng wig. Kaya natuto ako oo. mag-hairstyle. Kasi makakabili ka lang sa Divisoria, yung mga tig 300, 250 pesos na wig. Mahal na yon para sa amin dati. Kasi magkano lang naman ang TF ng isang drag queens. Tapos talagang mamano-manohin ko yun na tahiin para maging presentable siya sa stage. So i-style ko talaga siya. And lashes, magpapasabay pa kami. Kuwari may mga nanonood sa amin na galing ibang bansa, ganyan, mga natuwa sa amin. Minsan nagpapasalubong sila ng lashes. Tatagal na yun ng taon kasi titipirin talaga namin sila para hindi masira agad. Kahit actually dati nakapag-show pa nga ako sa Boracay na wala pang Drag Race, wala pang Shopee, wala pang mga, pwede mo sabihin yan, wala pang mga online na orderan. Tapos kahit hairpins, hirap na hirap sila makahanap. Kasi iba yung hairpins na ginagamit ng drag queen. Dapat mas matigas siya para hindi tatalsik yung wig mo. So, as in, kahit yung mga basic swimsuit na magaganda, alam mo, inaabangan ko lang siya dati sa ukay-ukay kapag magsa-summer season na. So parang ngayon, madali na maging drag queen. So sana, mas madali na ding maging mabuting tao. So, ganon, yeah. So, hindi naman madali pa rin maging drag queen, pero kung ikukumpara, ilang years ago lang yun, maybe 10 years ago, ang dami talagang effort to look presentable on stage. Alam mo ba tawag nila sa akin dati sa O-Bar? Ako daw yung drag queen na teacher. Kasi yung mga sapatos ko pang teacher. Akala mo kung anong teacher, di ba? Oo. Yung sapatos ko daw pang teacher kasi malaki yung size ng paa ko. Sobrang hirap na hirap akong humanap ng heels dito sa Pilipinas. So, pasadya lagi. Pasadya. Dati. Pero bago ka makapagpasadya, dapat 12 pairs yung ipapagawa mo. So, hahanap ka pa ng mga Para kasabay mabuo mo. Oo. Oh my God. So, may ganun pa na era dati. Ngayon, ay, Grabe, ang dali available na, no? siya. Oo. Grabe, ang dali-dali na nga yung umorder. Like, kahit nga yung sinasabi mong mga look, let's say merong isang pop star na sumikat, nagkaroon ng sikat na performance. A day or two, nandun na agad yung damit, di ba? Oo, pwede na orderin. Dati, isa lang, tapos pipila ka sa kanya. Isa lang yung magaling na gumawa dati. Pipila ka sa kanya, tapos minsan, i-scamin ka ba niya? Pero, wala kang magagawa kasi siya yung lang. nakaka-achieve. Oo.
Parang ganun. Tapos ang nakakatawa pa ngayon, dahil nga madali na siyang orderin, may time din before na halos pare-pareho na yung mga damit ng mga bakla. Yes, oo. Diba? Wala, ganun talaga eh. Nag-i-impersonate ka eh. Correct, oo. Dapat kamukha mo siya. Mm-mm. Pero in every performance, Vinyas, matinding preparation din yung pinagdadaanan ng isang drag queen. Alam naman na rin ng mga fans yan. Pero was there a time ba na sa dami ng gig mo, actually, recently pinanood ko yung isang vlog mo na parang tumuhog ka ng 3-4, tapos yung last, nung Pride, Yes. yung last mo, probinsya pa. Yes, Diba? sa Cavite City. Pag ganun, nagkaroon ka na ba ng experience na yung isa doon, winning mo na lang, like, hinugot mo na lang yung performance from your bangko, or basta na, kaya ko na to. Oo naman, Ganon. kasi sa tagal ko na nagpa-perform, 11 years na, meron na akong mga list na mga alam kong magwo-work sa different crowds. So hindi ko naman pwede, kunwari, hindi ako pwedeng mag-renaissance bigla sa kasal, ganyan. So parang alam ko yung ano yung mas makaka-relate, yung mga tita, tito, so mas disco yan, ganyan. Alam ko kung ano yung mas makaka-relate yung Gen Z kapag sa mga schools, alam ko saan yung... So tinatry ko my best para mag-isip ng kung ano yung bagay per event. Tapos nag-explore na lang ako, usually dun sa mga regular shows ko. Kasi at least dun sa regular shows ko, alam kong pumunta yung tao to watch me. Ikaw And talaga. kahit anong gawin ko, basta it's drag and may makaka-appreciate. Pero kapag bigla ako gumawa ng campy na performance sa mga, pare, dun sa mga doctors sa performance, siguro maloka sila. So, mas pop yung gagawin ko para mas ma-i-introduce ko sa kanila yung art of drag paunti-unti. So ang ganda rin no, na nag-a-adjust ka rin depende sa audience na pagpa-perform. Ang ganda rin ng insight na yon. Hindi lang siya kasi baka ang nakikita lang ng mga nai-inspire mag-drag or ng mga BB queens is just to perform. Basta kaya mo mag-perform, sampa ka na, perform ka na, dead ma kung anong klase ng audience ang meron. So iniisip din pala talaga I-adjust siya. mo siya talaga. Kuwari na-learn ko yan ng hard way kasi nag-perform ako sa isang mall. Tapos nag-curse ako ng very, very late dun sa number ko. Tapos hindi sila natuwa. So parang hindi na ako kinuha ulit that time. And dun ko na-realize na, okay, kailangan pala mag-adjust depende sa venue. So, yeah, drag artist ka. Pero syempre, minsan may mga batang nanonood. You want to be a good example for them. Eh, gusto mo nga mas ma-appreciate ka ng mga family eh. So, bakit ka magpa-perform ng hindi dapat nakikita ng mga bata? So, yung mga ganon, usually, may mga curse, yung mga very artsy na mga performances, very campy. Sa bar ko na lang siya ginagawa. At least sure ako na walang underage doon. Oo. Tsaka talagang magigets sila. Diba? Yes. Kasi tama, minsan sayang yung kapag sobrang pinaghandaan mo yung performance. Tapos makikita mo, hala, hindi nila na-gets. No? Ang hirap din pala nun. Pero isa rin sa tawag sa ng mga tao. Dahil inuuga mo sila mula season 1 hanggang nitong Station Royale, dinadub ka nila as Queen of Illusion. Oh. Kasi 'di ba nung first season yung manananggal. And then itong Station yung nuno sa feng shui. Paano mo naiisip 'yun? So parang ini-imagine ko ngayon, Vinyas, pag sumali ka pa sa next season, ano Ano na yung mga gagawin? Oo, feeling ko meron ka pang bala na pag nalaman naming sumali ka, aabangan na naman namin yung ganun mong atake. Paano ka umaabot? Alam mo, hindi ko alam kasi mga nasa utak ko na siya matagal na. Di talagang nakabangko na talaga so, siya. Yeah, or kapag may mga nakikita akong interesting na mga looks sa social media, sinisave ko na. Tapos iti-tweak ko na lang into my drag. Kasi gano'n naman talaga ang art eh. We are inspired by other artists. Tapos pag ginawa natin siya, ibig sabihin, it's something na nilagyan mo na ng own twist mo. Ibig sabihin, art mo na din siya. Yun yung naiambag mo in the world. Na pwede din maging inspiration ng mga future generations. So, nung bata ako, meron talaga akong fascination sa magic tricks. So, nag-magic ako sa school, ganyan, mga cards. Pero nung payata ako, nakakatawa. Tapos, kasi may pinsan akong magician. Tapos, aliw na aliw ako sa kanya. So, nag-magic tricks ako ng bata. And ngayon, gusto ko siyang may incorporate sa drag. Pero hindi ko pa nagagawa. Malay nyo soon. Tapos,
Pero nagagawa ko siya sa greatest stage ng drag queens, which is sa Drag Race. So Yes. feeling ko yung mga tricks na ginagawa ko dun is from my fascination with the art of tricking. Art of magic. Magic. Oo. Ito naman, we all know na paparating na yung next season ng Drag Race. So, kung pipili ka para sa'yo, sino ang top 3 na gusto mong makita na sumampa sa Drag Race Philippine stage? Top 3, dapat ba wala doon sa cast? Charay! Matagal lang walang lumabas yun. Oo Charay! nga. Joke lang po. Una na dyan si, go. Oo. Sino ang top 3? Alam mo, ang isa sa gusto kong makita sa Drag Race ay si Mama Eva. Mama Eva Papaya. Pero not as a contestant. Gusto ko siya makita as a judge. Kasi siya talaga yung pinaka-judgmental na Charay. Siya talaga yung pinaka-deserving in my perspective to judge yung mga today's generation ng mga queens kasi she has the experience. Siya yung nagbago ng landscape during her time ng drag industry in the Philippines. Siya yung bumuo sa O Divas, which is yun yung pinaka-best club nung ngayon up until now naman isang over sa pinaka-best club to perform as a drag queen kasi ni-level up talaga nila yung pagpa-perform aside from rampa as well. Pero si Mama Eva yung pumukpok sa mga bakla para maging maayos, malinis, makabuo ng mga production number, so I think she has the experience and the capability to actually judge. Especially yung mga nakakapasok yata sa Drag Race ngayon ay mas younger queens na. And I don't think na parang deserve ni Mama Eva na makipaglaban sa mga younger queens kasi syempre magkaiba na din ng generation, magkaiba na din ng alam naman patablingin mo si Mama Eva sa mga lip sync. Pero alam ko kayang manalo ni Mama Eva but hindi na siya dapat nakikipag-compete kasi she's the one. Diba? Sino pa ba? Dalawa kong gustong makita. I think dapat lumaban din si Amanda from 1690. She is a very, very, very good queen. Galing niya nagde-design siya. Ibang perspective din yung pwede niya maipakita kasi nagpa-pageant din si Mama Amanda. So meron siyang ganong background. Siya yung nagpasikat ng We Belong na performance na. Kung nakita mo na yun sa mga pageants, yung acting na We Belong. Tapos, third, my sister, Shawarma. Sana makapasok siya kasi, di ba nag-drag din siya dati? She was a baby back then and parang wala pa siyang 1 year nagpe-performer. And ngayon, grabe na yung growth niya as a human being, as a sister, as a drag queen. So I think mas madami siyang may aambag in the drag industry itself kung magkakaroon siya ng bigger platform like Drag Race. Correct, oo. Si Shawarma din, pag may sinampahan siyang stage, she'll make sure na dadaan talaga sa feed mo yan, lalo na kapag drag fan ka. So, oo. Diba? Hindi niya sinasayang yung bawat Moment, segundo. yes. Oo. Pero, Galing. I don't know if meron kang knowledge about this, pero yung mga drag din queens ba, hindi ba sila talaga Hindi ko allowed? sure. Or Hindi ko din sure kasi wala naman ako sa production. Pero, ayun, sana hoping, one day. kasi ang Oo. dami ring queens from drag din na And isang community lang din naman Yes, tayo. oo. Pare-pares lang naman nating gusto mag-entertain. Correct. So sana, yeah. show lang naman ang nagkaiba. Okay, next, ito naman. Top 3 drag queens na you wish to come back in an all-star season. Oh, all-star season. Si Captivating Katkat. Winner na siya. Pero I think hindi nakita ng tao yung greatness na meron si Captivating Katkat. Especially ngayon na mas maayos na tao na siya compared dati. And aware naman siya dyan na, na binago siya ng panahon. Pero yeah, ibang level. Alam mo, imagine mo para sa age ni Katkat. Para sa, naman to, maganda na positive naman to, mama, huwag kang magalit. Pero sa age niya, kayang-kaya niya sumabay para sa mga 19, 20 years old na mga baby drag queens.
sobrang inspiring nun for someone like us na sana pagdating namin sa ganung edad ay kasing ganda pa rin niya kami, kasing Actually, energetic, kasing updated sa mga bagong songs, mga pyesa. Hindi siya na-lock dun sa mga... Kasi kung tutuusin, yung mga perform niya pang Etta James level pa. Charay! 60s! Charay! Pero kung hindi mo nga alam yung history ni Mama Katkat, hindi mo rin masyadong iisipin talaga na matagal na siyang nagdadrag Yes, so 90s pa ba? Ay, hindi, 2000 yata. 2000. So 26 years, di ba, kaedad ko. Charay! Hindi, pero, yeah, I admire her artistry so much. Especially recently, nag-workshop kami under Playhouse ng improv acting challenge. Tapos, ang humble niya lang noon na sinasabi niya na first time niya mag-improv acting class ever sa edad niya daw. Pero grabe yung galing niya na parang buong buhay niya nang ginagawa yun. And imagine niyo, hindi niya pa experience yun. Pero like, ang galing-galing niya in impersonating Joy Belmonte. Ang galing-galing niya in the comedy challenge. So I think madami pang hindi nakikita yung mga tao of how great she's a drag queen is. Yun. So, aside from Mama Katkat, sino pa yung two? Na gusto kong makita, sino pa ba? Parang wala na. Charay! Sino ba? Sa season 1, I think Turing. Turing, oo. Parang, di ba, lahat naman tayo nung umalis siya. Parang Actually. nalungkot sa projection niya kasi kakapanalo lang niya nun eh. Oo, may kembot kami nung season 1, pero hindi mo maitatanggi of how great an artist she is as well. Nagde-design siya ng mga damit niya. Ang galing-galing niya mag-perform. And yeah, I think alam ko may background din sa theater. Hindi ko sure. Meron din nga. Tsaka ano, Or Pep Squad? Pep Oo. Squad, yeah. Uy, Pep Pep. Squad, yes. Siya talaga yung background namin. Sorry. Pero, I think, bongga si Turing kung bumalik siya. And sino pa ba? from other seasons. Season 3. Sino bang mga... Kasi may season 2 na, may season 1 na. Sa season 3, I think si Ver. Si Ver ang oo. kailangan bumalik. Kasi madami pa kayong hindi naririnig sa bunganga ni Ver. Tsaka grabe, di ba? Na maaga siyang umalis, pero yung very pangalan niya, impactful grabe. siya. Parang Very impactful, very impacta. na-eliminate lang siya, pero yung Mark ingay niya. niya, yung marka niya doon sa workroom, hindi nawala. Hindi nawala agad. And ang galing din ni Ver, talaga nakaka-inspire din yung passion niya into fashion. And I think isa yun sa mga dapat maano pa ng mga drag queens na hindi lang siya about performing, hindi lang siya about sa stage, pero may fashion din na yun naman yung naibibigay ni Ver sa ating lahat. In the production side naman, anong tingin mong, or wini-wish mo na mas ma-improve in the production side of Drag Race Philippines? Chance ko na Bilang, to. Chareng. bilang Chance ko na twice to. ka nang pumasok sa workroom. Alo, pwede ba to? Feeling ko... Hindi, ang saya kasi nung production namin itong Slayshad, naka-buffet kami. Ang saya. So, nag-improve na sila doon ng bongga. I think, very vague na lang sabihin ko. So, ang Drag Race talaga ay totoong race. As in, kaya siguro lumalabas din yung emotions namin because of the pressure and everything. So, talaga para kaming nag-race habang nandun. Siguro, please, magkaroon ng additional konting time para mas ma-perfect pa ng mga drag queens yung mga art nila. Mas bongga pa yung maipakita sa main stage. Siguro yun lang. Like preparation bago magsimula yung shoot, ganon? Or Secret. Basta yun lang. basta yun, Time. preparation in general, ganyan. Oo. Okay. Para mas plakado, mas pulido lahat. Oo. Sa bagay, minsan ka lang sasampa sa ganong kalaking audience Pero na ang show. saya din, imagine mo, medyo limited nga yung time ng mga sumali sa Drag Race. Pero ganoon pa rin yun na ipapakita ng mga queens. So, guys, appreciate it. Huwag na kayong mang bash. Correct. Huwag tayong parang akala natin
ang dali-dali ng Yes. mga bagay-bagay. Oh my gosh. Okay. Now, napag-usapan na natin yung naging journey mo sa Drag Race and yung mga, kumbaga, wish list mo. Ngayon naman, pag-usapan natin, of course, ang Die Beautiful, the musical. First of all, congratulations. Thank you. Congratulations. Kasi nakita natin na ang daming nag-audition. Ang daming nag-try, ang daming nangarap para makuha yung role na yan. So sa ngayon, Venus, kamusta na ikaw, na-announce na at ikaw yung isang magpi-play ng role as Trisha? Nakakagulat nung in-announce na. Kasi ang bilis. Pero I'm so happy and very grateful for this opportunity. Kasi dream ko to na mag-perform ng something na kasi yung drag, usually mga performances namin 1 to 2 times lang namin na-rehearse dahil nga madaming shows and hindi naman siya pwedeng ulit-ulitin. So, gusto ko ma-experience kung ano yung potential ko kung magkakaroon ako ng performances na pa-practicein ko ng matagal na panahon kasi pa-perform ko ng paulit-ulit. So, ibig sabihin, parang ito na yung preparation ko, isipin ko na lang para tong tour, world tour. Di ba pinapractice nila ng matagal yung mga concerts nila? Tapos ulit-ulitin nila. Kaya sobrang perfect nilang nagagawa. So ito yung first time kong gagawa ng ganitong bagay na ako yung magiging lead. So na-excite ako sa mga bagay na matututuhan ko together with the other artists na nakapaligid sa akin habang binubuo ito. And excited ako dahil alam ko na madami itong maibibigay sa akin as an artist. Kaya gagawin ko ang best ko para makapagbigay din as an artist. Ayan. Actually, ayun nga, sinabi mo parang nagulat ka nung in-announce na. And ang aga niyang na-announce, knowing na next year mag-start ang play dates, di ba? Pero not everybody knows na meron ka talagang theater background bago pa tong Die Beautiful, di ba? Yes. Apo. Ano yung isa sa mga unforgettable or let's say miserable experience mo sa iyong theater background? Ang hindi ko makalimutan, nung college kami, meron kaming play, ang pinakamakisig na lalaking nalunod sa buong daigdig, sa FEU Theater Guild ito. Musical siya, tapos nasa island kami, tapos ang theme nun, parang nakakatsa kami na costumes. Tapos yung katsa na costumes na yon, parang may nag-sponsor sa amin ng kape, tapos hindi namin siya na inom, mga in can. Hindi namin siya na inom, tapos na-expire siya. Tapos parang naging idea nung production design head namin nun, gamitin yung kape pang color dun sa katsa para maging brown, rustic yung feels, ganyan-ganyan, ng mga outfits namin. So, nung ginamit namin siya sa mga damit namin, amoy kape kami. Amoy kape kaming lahat. So, parang medyo amazing siya sa umpisa. Matagal yung play 1 month yun or 2 months. Nakalimutan ko na. Pero, ang technique kasi daw nila, kapag nangangamoy na, kasi yun din yung suot namin sa rehearsal, so talagang pinagpawisan siya. Pag nilabahan namin siya, matatanggal yung kape. So sabi, ang technique daw, para mawala yung mga amoy-amoy, isprayan mo ng gin, tsaka downy. Narinig mo na yun? So ganun yata yung ginagawa nila sa... May mga nakagawa na ba nun sa inyo? Totoo ba yun? O, I-comment natin yan. Gin at downy? Oo, parang paghahaluin yata siya kasi parang disinfectant daw yung gin, tapos pampabango yung downy. So, ang baho-baho ng mga costume namin. Na may imagine mo amoy kape, tapos nilagyan ng gin, tsaka downy. Tapos, every after ng play, di ba lalabas ka para mag-hi sa mga tao? Yes. So, mag-hi sila sa amin. Tapos lahat kami parang hiyang-hiyang. Kasi mababaho namin. Pero, yeah, isa yun sa mga di ko makakalimutang story nung college ako. Unforgettable. So, No? Pero buong run, as in, nagstay yung amoy ng kape? Hindi naman, napalitan na siya ng gin. At naengga na ang cast. Oo. Pero, yeah, masaya experience siya kasi musical play din ito. Ito yung first musical ko. And sobrang na-amaze ako dun sa process kung paano ginawa. Kasi si Dudes Terania, our artistic director, siya mismo yung nagsulat nung mga songs. Tapos ginawa ng tono. Tapos pinagawa namin kay Sir Jeff yata, kung di ako nagkakamali. But, yeah, ang sayo pala mag-aral ng musical. Pero nabitin ako dun kasi isa lang yung solo ko dun. So ngayon, na-excite ako dito sa Die Beautiful, the musical. Ay, pero eto. madami. Pasabog to, nako.
Lalo na ang haba ng magiging preparation mo for next year's playdate. Oo. Talagang, kumbaga, kaabang-abang siya at aabangan talaga ng mga tao. Pero, before getting that role, gaano kahirap yung naging audition process? Ay, mahirap. Matagal at mahirap ba siya? Paano ba? So, nung in-announce yung Die Beautiful the Musical na may auditions, nag-fill up ako agad. Pero ang haba-haba nung fill upan. Tapos, kailangan ng CV. Tapos, pinagawa ko yung CV kasi di ako marunong. Ang alam ko lang ay mag-perform. So, nagpagawa ako ng CV. Tapos, nakalimutan ko kung naipasa ko siya or hindi. Tapos, akala ko tapos na yung audition and such, ganyan. Tapos 3 days before the audition, parang may nag-follow up sa amin. Kung tutuloy pa daw ba ako sa audition. Kasi hindi ko alam kung ano nangyari. Kung napasa ko nga ba yung CV or hindi. Or kinontak ba ako kung gusto ko hindi ko na sure. Pero ayun nga, may nag-message na kung tutuloy pa ba ako sa auditions. Tapos, di nag-reply kami. Yes, tuloy po kami. Hindi pa pala tapos. Akala ko tapos na talaga. Parang pinabayaan ko na lang yun. Kasi may mga naririnig kami ding chismis na meron na palang cast, ganyan-ganyan. So parang, ay, gano'n, may cast na, huwag na nga lang. Parang gano'n yung nasa isip namin. And then, nung sabi, okay, kung mag-audition ka, ito yung mga kailangan mag-prepare. 3 days before nag-send sa amin ng monologue na mahaba. Tapos, nag-send ng dance number na kailangang aralin, na mahirap, yung sayaw. Hindi siya TikTok dance na na kayang-kaya. Medyo may flooring, ganyan-ganyan. Tapos isang song na kailangan may prepare na OPM. So sa 3 days na yon, talagang hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinanta ko na yung vocal coach ko, nagpaturo pa ako nung song na gusto kong kantahin, mga advice niya. Kasi from theater, si Teacher Sweet. So alam niya kung ano yung mga mas papatok kapag nag-audition. Tapos yung script, kinabisado ko din. Medyo nanibago ko kasi hindi na ako nagkakabisado ng ganyan as a drag queen. So parang medyo ang hirap-hirap niyang kabisaduhin for me. Plus, yung sayaw, kailangan mo din kabisaduhin. Hindi naman siya, kailangan mo lang mahit kailangan kabisado mo. So, kinanta ko din yung friend ko na dancer. 2 araw kaming nasa dance studio para kita ko din yung lines ko sa salamin, ganyan. So, important din talaga yung audition. And then pagdating doon, ayun na. Nanibago ko kasi madaming tao. Tapos mag-isa ka lang arte sa harapan. Nakatingin sila lahat sa akin. Wala akong makeup. So parang feeling ko nakahubad ako. Habang parang ngayon na lang ako nag-perform ulit in front of everybody without my drag persona. So, nakakapanibago siya pero nagustuhan naman nila. Actually, pinaulit pa ako kasi yung una kong atake, comedy. Drama pala yung scene. Kanya, Vinyas, pwede bang gawin mo namang seryoso? Ay, okay to direct. Tapos inulit ko siya. Tapos, ayun, nakuha naman. Thank you, Lord. Grabe din pala yung naging preparation mo sa audition na yun. Kasi parang you treat it as performance mo na mismo. Yes. Kasi ang usually naririnig din namin sa ibang mga preparation sa audition, like, hindi ganun ka-intricate. Like, yung sa'yo kasi parang performance na parang, siguro, may preparation. Yes, parang you treat it as ikaw na talaga yung role. Diba? Yeah, pero nung nandun naman ako, open naman yung mind ko kung ano maging result niya. Kasi dati nag-audition din ako sa Rent, the musical. Tapos nung habang nasa pila ako doon, sinabi nila na, sinabi sa akin ni Fee, na yung auditions daw ay parang ang great equalizer ng mga artists. So kahit matagal ka na sa industry, kahit kilala ka, or kahit baguhan ka, kung fit sa'yo yung role, ikaw yung kukunin. So nung dumating ako doon, parang nilet go ko na lang and let God. So nung nag-audition ako, kung ano man yung kalabasan, happy ako. Binalita ako si Trisha! So naloka ako. Pero nung time na na-announce siya, alam mo na that day i-announce na siya. Alam naman namin. Alam niyo na rin. Okay. Alam na din namin. Oo. Yes. Ngayon, alam naman din natin na you have an alternating role with Maxi. And for sure, pag dumating yung time next year na mag-start na yung playdates ninyo, hindi may iwasan yung comparison. Yes. Meron bang pressure sa'yo na darating yung time na yon? May pressure ba? Hindi ko naman siya tinitingnan as pressure. Lalo na Vinyas, pareho kayong kumakanta talaga, 'di ba? Yes. Tinitingnan ko na lang siya as ano ba?
Na-inspire din kasi ako kay Maxi. And she's such a great singer. Kasi simula bata siya, kumakanta na siya. Yun naman yung difference namin. Ako kasi, nung bata ako, gustong-gusto kong kumanta, pero hindi ako kumakanta sa bahay, hindi ako napapractice. So, simula bata ako, gusto ko na magbibirit. Pero hindi ako makabirit kasi lagot ako sa tatay ko. So, hindi ko siya na-practice. Tapos, nung nag-college na ako sa dorm, hindi din ako nakakakanta kasi magre-reklamo yung mga katabing rooms. So, nakakanta lang ako sa theater namin. So, parang I have like very small experience with singing. But I know I want to do it. I know I love it. So, kung ikaw kumpara ako kay Maxi, okay lang. Kasi, girl, Maxi na yun. I mean, she's earned it. And kung ikaw kumpara ako, I think it will help me. And for sure, magkaibang flavor din yung mabibigay ninyo. Yes. Diba? Sa akin, Charmaine flavor. Orange. And during that time, Venus, na na-announce na kayo na nga yung magpi-play as Trisha, naging maingay din yung community kasi nagkaroon ng discussion that they want trans actors in playing trans roles. Anong comment mo sa ganitong discussion? Tama naman. Hindi, okay lang, yes. Pero, dumaan lang din naman ako sa auditions and I got the part. And hindi ko pa din alam kung ano ba yung magiging takbo ng story this time, especially this is a musical. But, I'll be happy to have other trans actors with me. Pero, I will definitely treat this role with respect and love. Especially, napapaligiran ako ng mga trans friends ko from simula college hanggang ngayon. Ang dami ko mga, ayan si Ma'am Shi, di ba? Ma'am Shi, kaway ka naman dyan. Mga trans friends ko, and I used to consider transitioning nung bata ako. Kasi nga, ako lang yung nag-iisang hindi trans sa grupo namin. Pero ako yung pinaka malambot gumalaw. Yung mga ganun. Na parang kulang na lang sa akin ay mag-transition. Nung college, lumalabas kami, nagpupunta kami mga clubs. Ako lang yung nakapanglalaki. So, pero minsan lumalabas din ako nakapang-girl, papasok din ako sa pag may mga presentation, lumalabas ako, nag-uniform ako ng pambabae sa FEU din minsan. So talagang kinonsider ko siya and pinag-isipan ko ng mga panahon na yun. And kahit pa paano, may mga na-experience din ako na mga lived experiences ng mga trans sisters natin. So, may chance na kaya ko siyang gampanan. Diba? And magpapatulong din ako sa mga friends ko kung tama ba to, ganito ba ang experiences nyo. I will do my best, I will work hard for me to completely understand the lives of our trans sisters para mabigyan ko ng buhay itong ng tamang flavor itong pagganap ko as Trisha. Actually, ang ganda lang naging sagot mo dun kasi to have that effort na i-consult sa mga friends nating trans para mas magampanan mo ng maayos yung role as Trisha, 'di ba? Ano 'yon? To be fair, yung first vocal teacher ko sa FEU is my roommate din, trans woman siya. And nag-message siya sa akin nung in-announce. Sabi niya, excited siya for me. So, ibig sabihin, meron din siyang eye sa theater and alam niya na kaya kong gampanan. Hi, Jess, if you're watching. Tapos yung nagturo sa akin ng dance, ng audition ng Die Beautiful, ay trans woman din, si Omar. Hi, sis! So, talagang they are with me in this journey. So, I'm excited. Ayan. Pero, speaking of trans, isa rin sa talaga naging maingay ngayon. Well, ngayon medyo humupa na nga siya, 'di ba? Pero pag-usapan natin at hindi natin pwedeng hindi daanan yung naging viral video nitong mga nakaraan. Mapapakape ako. Itong naging viral video nitong mga nakaraan. Yung nag-resurface video ni Maxi. Anong reaction mo nung lumabas to? Reaction ko? Oh my God. Hindi naman to dapat tinatawanan, yung mga ganitong issue. Pero, I think, mali yung nangyari na yun. And aware naman siya. Sinabi niya dun sa live niya na mali yung nagawa niya. I hope na tayong lahat, na mga nakakita nun, will learn from this experience, no? Na violence is never the answer to anything. And, yeah, so,
yeah, I hope din na may mag-learn din si Maxi from this experience. And, yeah. Ang hirap din no na of course bago tayo bago natin palawagin yung usapin about sa nag-viral na video na yan. Ang mali ay mali, 'di ba? Pero ang hirap din kapag sumikat ka ngayon sa age na to, tapos magkakaroon ka ng digital footprint na ganyan, magre-resurface from years before. Again, ang mali ay mali. Pero siguro wag din natin i-discredit kung nag-grow na yung tao. Yeah. 'Di ba? Totoo naman. Madaming pwedeng matutuhan in a span of time. Yes. And yeah, kailangan mo na lang talagang, alam mo yun, dapat di natin kinakalimutan na we are lifelong learners and buong buhay natin pwede tayong mag-start ulit, magbago, iwanan yung mga maling nakasanayan, and be a better person every single day. Yes. Yun naman ang maganda. Merong effort at may conscious effort to be a better person every day. Pero para sa'yo, Vinyas, gaano kahalaga to play the role of Trisha? Ay, mahalaga. Super mahalaga dahil hindi lang sa akin, kung hindi ako na-cast dito, manonood talaga ako to watch this again and again. Dahil nung bata ako, pinanood ko siya sa sinehan 10 years ago, 2016. Wala pa akong purchasing power noon. Pero bumili ako dahil gusto ko mapanood. Dahil ito ang representation ng ating community. And nung lumalaki tayo, wala tayong nakikita masyadong representation ng community na totoong buhay ng mga bakla. Laging ang bakla yung katatawanan, laging bakla yung side yung character. Nasa gilid, oo. Pero nung napanood ko to, nasa big screen ang community ko. And ito yung mga totoong nangyayari sa buhay natin, di ba? Na nasa pageantry. Ang dami kong kinarelate doon na hindi siya tanggap ng tatay niya. Kailangan niyang umalis para mag-flourish siya. So, isa din yun sa mga ginawa ko nung bagets ako. Hindi naman ako hindi literal, I mean, love naman ako ng tatay ko. But ako mismo yung natatakot. That's why I had to move to Manila. And nung nasa Manila na ako, doon ko na-discover lalo yung art of drag. And parang somewhat relate yun kay Trisha. Eh, 'di ba? Siya nung umalis siya, mas nakapag-pageant siya and mas nagla-love din siya ng totoo, naging mother siya. And nakapili siya ng mga family na tatanggap sa kanya, which is, ganun din tayong mga bakla, di ba? We get to choose our own family. Yes. And madaming mga bagay na nakarelate ako doon, and I hope, na-move yung life ko noon, nung napanood ko yun. And I hope itong play ay makatouch din ng lives ng mga makakakita. Mas ma-open yung minds nila na hindi choice maging bakla, pero ito yung reality. And I hope na mas ma-open natin yung minds ng lahat for acceptance, para moving forward, magkaroon na din tayo ng rights as LGBT in the Philippines, and na pwede din tayo magmahal, and ayun. Correct. Kaya naman pass the SOGI bill. And congratulations sa mga LGU na may right to care card. Oh my God, grabe. Congratulations sa inyo. Napakagandang desisyon yan. Para sa community at sa mga LGU. At sana sundan na rin ng ibang mga LGU natin na magkaroon ng right to care card. Ngayon naman, Vinyas, ito na ang exciting part. Ito na ang PEP Challenge! Yung whiteboard po, Joriel Pasuyo. Anong tawag sa challenge ito? Hi sa mga viewers natin dyan. Nandiyan pa ba kayo? Kaway-kaway Ayan. Habang hinihintay natin ang ating... Okay, go! Ang hirap talaga ng live. Oo. Pero eto na, Vinyas, bibigyan ka namin ng whiteboard para sa ating PEP Challenge. Okay. Ayan. Pero, before natin simulan, magbasa muna tayo ng ilang mga comments. Ayan, basahin Hello, natin. Julia! Ifa-flash natin sa ating mga screen. Mga screen? Ang dami. Go! Comment from
ni... Ganda niyo talaga. Ganda niya talaga. Thank you. Pasabog. Totoo din. Thank you, Nine Nivdo. Ano? Iniinom po namin yung gin. Kanina yun sa gin. Alam mo ilang beses ko na narinig yun. Alam niyo ba yun? Narinig mo na ba yun? Pangtanggal daw ng... Sa mga theater yata. Talaga? O baka nga hack siya sa theater, no? Oo, theater hack yata. Pero hindi hindi ko ko din siya- sure ha. Baka yung sa FEU lang to. Alam niyo naman sa Baka nga, FEU, kasi minsan sa may... Sa teatro namin walang ganun. Ano sa inyo? Laba? Laba talaga. Walang laba, diretso na. Diretso Hanggang na, matapos dead yung na. run. Oo. Wait, okay. Blooming ang misis namin, yes. Kasi nga bulaklakin tayo today. Thank you. Okay, 2 more comments. Yes, she's ready for the role. We love you, our Trisha. From Thank you, Julie. thank you. And last before tayo mag-pep challenge, we're always proud of you, our Trisha. Thank you, Seth. Ayan. Okay, ready ka na, sister, sa ating pep challenge? Let's go. Okay, ito ang 6 Shocking Secrets o SSS. Okay. So, ang mechanics nito, meron kaming 6 questions. Medyo mahirap siya, matcha-challenge ka, mauuga. Kasi nga, pep challenge, malamang. Go. Tapos, meron kang, doon sa 6 na questions, meron kang 3 past powers. Okay? Kapag willing kang sagutin, i-share mo siya sa ating mga audience. Like, sasabihin mo sa mic kung ano yung sagot mo. Pero kapag ginamit mo yung past power, kailangan mo pa rin sagutin, pero through the whiteboard na lang. Tas tayo na lang yung, sa akin mo lang i-share. Okay. Tapos, ako ngayon ang matcha-challenge na hindi mag-react kasi makikita nila eh. Okay. Okay. Ready? Ready? Okay, first question. Were you really happy nung nanalo si Brigading sa Slaytion Royale? Oo naman. I'm happy whatever the result man nung araw na yun. As in, kung nanalo siya, edi happy. Actually, parang mas malulungkot pa nga ako kung ako yung nanalo ng Very Light eh. Kasi malulungkot ako for her. Eh ako, happy naman ako kahit anong mangyari. And malungkot yung team ko. Sila yung nalaloka sa akin kasi parang okay lang sa akin. Tapos lahat sila nalungkot na may mga umiiyak-iyak pa ganyan. So okay lang yan, ano ba? Ibig sabihin, it's not my time. And madami pang time, di ba, nalalaban tayo. Madami pa ako i-grow. Madami pa akong i-flourish. At mas madidiscover ko pa yung art ko in its full potential one day. And sana one day, ma-invite ulit. At hindi naman nalilimit sa Drag Race Philippines yung pag-share mo o pagyabong ng drag mo. Yes, oo. Hindi naman din ako nagpapabox sa Drag Race. I mean, itong mga ginagawa ko, malaking help ang Drag Race sa career ko, sa life ko, sa personality ko mismo. Madaming help ang Drag Race. Pero, meron din, aside from, Drag Race is a part of me, not me. So, yeah, meron ako mga ibang pinagkakaabalahan din bukod sa Drag Race. Correct. At to be fair, nandun ako nung finale. Kinover ko yung finale sa Silo, tama? Yes, Nung oo. Ang galing din talaga ng pag-take mo nung time na na-announce yun. Kasi, knowing na sisters kayo, ang hirap din nung position nyo nung dalawa ha. Kasi, either way, meron at meron talagang hindi mananalo. Yes, diba? and alam mo, di ba nag-show pa kami nun sa rampa? After After namin mag-show sa rampa, diretso pa kami sa bahay ni Brigading. And nag-inom pa kami, yes, congrats, yes! Pero meron kayong heart-to-heart na conversation after that? Before before. i-announce, meron kaming, kakatawa, as in before i-announce, umawak sa akin si Brigading, sis, wag mo akong iiwan, sis, wag mo akong iiwan. Sabi niya sa akin. And sabi ko, okay lang, sis. Parang ako yung mananalo. Oo naman, sis, ano ba? Wala. Ganyan. Tapos biglang, the winner is Brigading. Ayun. Iniwan niya ako. Hindi naman. Pero, nagka-heart-to-heart talk kami nung nasa shoot pa. Nung in-announce na top 2 kami. As in, sabi ko, sis, now more than ever, dapat mas maging strong yung relationship natin. Kasi, madaming magiging distractions. Alam namin kung how the world can be noisy for us and alam mo yan, alam namin na magiging challenging ang mga bagay-bagay, especially during the season. May mga mag-root for her, may mga mag-root for me. So parang dapat hindi kami madala ng mga noise na yun because to begin with, we started as friends and we're still friends.
And we're not competing. Sisters through and through. Yes, come through. Come through. Kaya tigilan yung mga Reddit post na yan na nagsasuggest na na meron daw kayong issue. Ay, ganon. Oo, Hindi kasi nakikita talaga ko, ready. nag-research kasi ako. So ako naman, meron nga. Pagtingin ko, wala namang Wala. basihan. Hindi, pero like, sa lahat ng friendship talaga, may mga color yan, may mga ups and downs, and bigger than those yung friendship namin. So, yeah. Yes. Okay. Next question. Our second question is, sinong queen ang need pang ayusin o i-polish ang drag? Sino ba? Nasa drag race, no? Para aware sila. Need bang ayusin or Kahit hindi naman nasa drag race, pero... Sa drag race. As- Sino ba? so, Sino? May kilala ka? bet mo ba siya? Alam mo kasi, ang art naman is subjective. Subjective. So parang kung for them, that level of drag is drag enough, then it's okay. Parang hindi naman natin kasi alam what is polished and what is not. I mean, for some reason, ngayong mas lumalambot yung makeup ko, mas maliit yung lashes ko. Dati, I don't see this as drag enough. So I don't think itong makeup na ganito ay polished noon. But now, I appreciate this level of drag na ngayon na naka-straight hair. Dati kasi dapat naka-big hair Big. or whatever. Oo. So hindi natin alam what is polished or not. Siguro, need na lang sino ba? May kilala ba akong unpolished na queen sa Drag Race? Wala naman sa Drag Race. Wala naman. Wala. Hindi to sa ayaw ko mag-i-issue, pero wala naman. Sino ba? Isip muna ako. Sino mga nasa season 1? Season 2? Wala eh. Wala. Wala. Oo. Si Hana kasi nung season niya, hindi pa siya polished. Pero ngayon ang after, polish oo. niya ni Hana. Diba? Sorry Hana, I love you! Ngayon, on another level, yung mga art na nagagawa ni Hana. Tapos siya mismo yung gumagawa. So parang, ayun, si Hana na lang. Meron din ganun from your season, Sa season ko, sino? Hindi ko sure. Meron ba sa season ko? Okay. Nag-iba din yung drag niya, si Morgana. Oo, iba na yung drag niya ngayon. Hindi ko na din alam kung nasaan. Pero, hi sis! Okay. Next. Sinong queen ang for camera only lang ang friendship? Oh my God! For camera only ang friendship. Ay! Sige, magsusulat na lang ako. Okay, pass. Susulat ko na lang, pero explain ko kung bakit. Hindi naman siya masamang tao. Ano lang siya? Introvert. Ayun. Yun lang. Pero hindi naman masama yun. Ako minsan mas gusto ko mag-isa talaga. Sa bahay, akala nila very, very, very outgoing. Hindi ko na kaya yung madaming tao. Gusto ko pag lumalabas, isa or dalawa lang kasama ko. Tapos, lagi din ako mag-isa sa bahay. Like, the whole week, ganyan. Lumalabas na ako kapag may show. So, yeah. Signs of aging. Nag-iingat ako sa pwede kong i-comment kasi baka mamaya ako naman yung... Oo, diba? lagot ka. Ako tuloy ang malagot. Pero nag-gets ko kasi... Huwag na magkakaligyan. Nag-gets ko kasi... Oo, may... Baka minsan na misinterpret din siya ng mga fans. Baka akala nagsusungit siya pero it's Yeah. just Introvert talaga. who she is. Okay, grabe. Parang pati ako na-challenge ha. Diba? Okay, next. Natatakot ka bang malaos? Natatakot ka ba malaos? Alam mo, nakakatawa. Nung bago mag-air yung season 1, pumunta ako sa manghuhula. Tapos bumad niya sa akin. Hindi pa ako nagsasalita. As in, bumad niya sa akin, ano ka ba? Huwag kang matakot. Hindi ka malalaos. Magiging tenured ka lang. Kasi ko, ano yung tenured? So sabi niya, hindi ka mawawala. May mga dadating, may mga mas magaling, siguro ganyan. Pero ikaw, nandoon ka na. Hindi ka na mawawala. So hindi ako natatakot, actually.
Pero I enjoy this and I will do my best to maintain this career. Itong na sana mas maging longer pa siya, and I'm trying my best to be a better version of my drag, my personality, me as a human being, and yeah. Ayun. Okay. So natatakot ba ako? Nakakuha ko ba ng sagot? Ikaw, like... Hindi ko din alam eh. Pero Ayun, nung time na pero yun... na-experience ko kasi na parang nung season 1, grabe yung reception ng tao sa Oo, eh. akin. I mean, sa aming lahat, pero iba yung reception nila sa akin. Parang napapansin ko nung season 1 na parang nung natanggal ako, ang daming umiyak talaga. Ang daming nag-towel look, ang daming pag Halloween, tinatag ako. Wala pang Sabrina Carpenter na towel nun. Ako pala. Tapos, basta madaming love yung na-experience ko no season 1. Tapos nung nagka-season 2 na, parang umonte. Tapos nung season 3, parang mas kumonte. So parang I feel like mas mahirap na experience yun nung na-experience ko siya nung nag-season 3 na parang may kasama akong queen noon. Sabay kami naglalakad na nasa season 3. Tapos parang yung after ng show, tinawag siya ng mga fans. Parang, ay, kami, pwede magpa-picture. Tapos wala nagpa-picture sa akin. So parang dun ko naramdaman na, baka patapos na yung time ko during that time. So masakit yun na experience, but I know na ganun din yung mayayari sa lahat. So it's inevitable unless you will make an effort to grow, to do better things, and to hone your art. Yeah. So ngayon, mas nag-e-effort na ako to create my art in a bigger, larger than Drag Race. For longevity. For longevity. Yes. Okay. Fifth question. Fifth pa lang po Okay, sige. May time ba na gusto mong pumatol sa mga fans na going overboard? Like, parang... Meron. Anong ginawa sa'yo and anong like, supposed to be response mo? At tinatry ko naman yung best ko na kumalma in every situation. Pero feeling ko, isa sa mga weird na, hindi, wag ko na ikwento, baka nanonood siya. Siguro pinaka-weird na lang na nakita kong ginawa ng fan ay si Precious nag-CR siya sa isang mall, tapos may nag-video sa kanya. Sa CR. So parang wag naman yung gano'n. I mean, tao din kami. Minsan pagod na din kami. So parang dapat nakita kami ng but it's part of the job. So kahit I just try my best not to patol kahit minsan medyo nakakailan ka na today. May mga ganun minsan eh. Pero di ba yung effort nila na dumating at manood, mag-entrance para sa'yo, parang wala naman akong right para pumatol. Pero sana mas maging cautious lang yung mga iba kasi they are excited eh. Oo eh. Minsan. They are very, very excited na ayaw ka na nilang tantanan. Minsan, yayakap ng sobrang higpit na masakit yun ba, naka-corset ako or mga gano'n, or minsan mahihila yung wig mo, minsan naka-glue yan or masakit. something. Pwede ka talagang masugatan kapag nahila siya ng mas malala. So, buti naman yung mga fans na mga lagi nanonood ng drag shows, alam na nila yung mga drag culture, kumbaga. Etiquette. Oo, etiquette. Yung mga mga first-timers usually, lalo pag nalasing na sila, ganyan. Minsan wala na silang preno. Oo. Pero yeah, nasa ano talaga tayo eh, nasa day and age talaga tayo na pinapakilala natin yung art of drag. So kami talaga yung guinea pig. Kami talaga yung makaka-experience ng mga ganito. And sana someday, mas maging aware yung public kung the effort that we do just to pull off drag. And maganda rin na sa mga drag shows na pupuntahan ko, maganda rin na merong reminders before mag-start yung show talaga, no? Na kung ano yung etiquette, kung ano yung hindi mo dapat gawin, kahit gaano ka pa ka-excite or ka-amazed sa queens na pinapanood mo. Oo, kasi alam mo, ang saya-saya nga ngayong panahon kasi meron na kaming ganyan.
na may nag-a-announce na ngayon. Oo. Imagine mo dati, nung O-Bar days ko pa, nung Nectar days, talaga may mga nanghihila talaga ng wig. Because of curiosity, titignan nila kung totoo. Pero minsan, lalo pag laseng, hindi na nila mapipigilan na... Malakas pala. Wait lang ha. Ang hirap idikit niya, ang hirap ayusin. Or yung mga ganon. So, very, very lucky kami na may nag-a-announce na ng ganon ngayon. And nagiging culture na din siya. Yes, kaya respect our queens kasi hindi talaga birong buuin yung isang buong look sa isang show. Ma-appreciate nyo lang siya kapag na-try nyo na mag-drag. Yes. Diyos ko, corset pa lang, parang buong show ina-acid ako. Talaga? Pag kino-corset Baka ako, sobrang higpit. sikip. Oo. Pero malaki lang talaga yung chan ko. Anyway, okay, last question natin for Pep Challenge. Nathi-threaten ka ba sa mga younger queens? Nata-threaten ba ako? Hindi. Na-inspire ako sa mga younger queens. Kasi, alam mo yun, parang madami kaming babies sa rampa. Yung mga Yes. babies namin na nag-start sila na madudungis pa sila nung nandun sila. And I'm happy na kahit may mga naambag naman ako, kahit 1 or 2, kung bakit sobrang gagaling nilang drag queens ngayon. As in, yung mga saling ket-ket nga lang sa kanila nung umpisa, grabe. As in, Nag-bloom talaga. Nag-bloom ngayon. Imagine mo 2 years pa lang yung rampa. Pero ang lalaki na ng mga improvements ng drag nila. And hindi ako nata-threaten because I know that they respect me. They love me. Sana naman, no? Baka ganun lang pinapakita nila sa amin kasi boss. Pero, nai-inspire pa ako sa kanila kapag nanonood ako, parang, oh my God, they still have that fire na I had during my younger days. Kasi dati magkano lang naman yung kinikita ko as a drag queen, but I always maintain my art, my drag, na ma-level up siya every single time. And I'm happy na meron pa rin ako noon hanggang ngayon. Mm-mm. And alam mo, nakakatuwa din, nung Pride din mismo, nung June 27, habang nagigig ka sa Cavite, nasa White Party Manila kami, may isang buong prod doon ng drag queens. Yes, oo. Tapos yung isang part doon, yung parang new gen queens. Tapos nung sumampa, parang halos lahat puro rapadora. Tama ba? Yes, Ramparinas. Ramparinas. Grabe, sabi ko, grabe, ang bilis ng growth. And grabe, nakakatuwa kasi talagang parang to conquer that big stage. Kasi ang laki din, ang dami din ng tao ng White Party Manila. Sobrang nakakatuwa. Masabog ang Ramparinas. Oo, ayan. So, dyan natatapos ang ating Pep Challenge. Nakaraos ka doon. Abangan na Isa lang ang natin. pass ko. Oo, Oh my isa lang ang God. pass mo. Tapos abangan na lang natin kasi baka mamaya makat tayo ng maling cut. Diyos ko. Wag naman sana mga Pepsters. Okay. And, ayan. Siguro, bago natin i-end yung Pep Live natin, yung mga ginigas kasi namin dito, ini-encourage namin silang mag-manifest. Lalong-lalo na kapag first time nila. Okay. So, dutungan mo lang, in 5 years, ano yung gusto mong i-manifest? In 5 years, matagal ko na ito na-manifest, pero sana, meron na akong island. Ewan ko, naging dream namin siya ng Divine Divas, talaga, na magkaroon ng island. Kasi meron kaming nakilalang couple, tapos may island sila sa Palawan, pero nag-start sila as in iginapang nila, and sobrang na-inspire kami sa success nila. And ibig sabihin, achievable siya. So sabi namin, tayo pwede, maybe, wala pa kami noon na mga drag queens pa lang kami sa gilid-gilid noon. Pero yun na yung dream namin. So sana ma-achieve natin yan in this lifetime. Fantasy lang. Fantasy yung Kaya ito yung island. kadamit ko eh. Oo, in every way and form to manifest, 'di ba? Oo. Island. So babalikan natin yung manifestation Malay mo, di ba? Oo, sa mga Hindi susunod ko rin alam natin. bakit tuwing tatanong ako, ano yung biggest dream mo? Yun talaga sinasagot ko. Nung dati, as in sobrang natatawa lang kami. Ngayon parang nararamdaman ko na, parang kaya pala siya. Parang ganon. Kung sisipagan pa. So kayo din, wildest dream nyo, i-manifest nyo lang yan, malay nyo, di ba? Hindi nyo man alam kung paano, pero the world, the universe will unfold it for you. Correct. Nang may din, kasamang sipag at tiyaga. Hindi yan Yes, pwedeng... kaya siya manifestation, kailangan niya ng action. Ay, totoo! Hindi puro manifest and wish lang ng wish.
tatrabahuhin din talaga. And now, Vinyas, i-invite na natin ang ating mga Pepsters na abangan. Kahit next year pa yan, yung Die Beautiful the Musical and yung mga paparating mo pang shows. Hi mga misis! This is Venus Deluxe. Please, support niyo po kami sa Die Beautiful the Musical next year, June 2027. And ang dami-dami pong amazing people na nag-work hand in hand para mapabongga ng bonggang-bongga itong Die Beautiful the Musical. I think this is gonna be big and pasabog na production musical dahil imagine nyo ngayon pa lang, 1 year before, may mga preparations nang ginagawa. So ano kaya next year? Ka-excite. Na-excite ako talaga ng bongga. So sana kayo rin. I hope to see you there. Mga shows, ano mga shows ko? Alam niyo, tumitingin lang kasi ako sa shows ko 2 days before eh. Doon ko lang tinitingnan, ano yung prepare ko dito. Unless talaga mga big shows. Pero soon, Drag Race Season 4 na. Magkakaroon kami ng viewing parties, the intervention viewing parties. That's every Wednesday. So sana tingnan niyo po sa social media ko kung saan namin gaganapin ang mga viewing parties, kung paano, anong schedule and whatsoever. And sa September, kung gusto niyo po ng Mariah sa mga Christmas tree lighting niyo, ako po yun. Book me. Oo nga! Malapit na naman ang Malapit September. Diba? Diyos Kalahin ko mo yun. ate, ikaw na naman yan, sure na. Yeah. Oo. Thank you. Ayan, abangan natin si Vinya sa kanya mga future gigs, shows, and next year ang Die Beautiful the Musical. Exciting. Milestone, alam mo, maliban sa magiging milestone yan sa career mo, milestone din siya sa community. Ay, Diba? thank you. Kasi feeling ko magiging malaki yung ambag nito para sa community. Salamat, Diba? salamat. I love it. Sana. Ayan. And to end this interview, ano na lang yung mabibigay mong advice sa mga hanggang ngayon, ang dami pa ring aspiring na drag queens? Ang mabibigay ko na advice is try it once, and then kung ma-feel mo. Kasi minsan mas lumalabas pa yung insecurity natin kapag naka-drag. Minsan parang mas mahihiya ka, or minsan mas ma-energize ka, minsan mas parang fuel up ka niya. Try it once, and then tingnan mo kung gusto mo ba siya. And then pag nagustuhan mo siya, do the work. Kasi hindi lang siya fun and games. Meron siya talagang kaakibat na level of professionalism, level of artistry, and then level of talent na kailangan mo maipakita on stage. And ayun, kailangan mong gawin yung trabaho para mabook ka. Kasi madaming talented, madaming artist, and nandiyan na mga nabubok. So paano kasi singit doon? Do the work. Correct. You inspire a lot of drag queens. You inspire me. Yes! Drag queen! And- Nagkasama na kami sa show dati. Yes, oo. Sa Sana- Beyonce sana makabalik. launching. Yes. Correct. Soon. Dapat pala nag-drag ka na ngayon. Kung wala lang talagang ganap kanina, ipupush ko sana. Pero soon, sana makabalik. But Pepsters, thank you so much sa pagsama sa amin dito sa Pep Live. At of course, kung gusto nyong balikan ang ating naging kwentuhan with Vinyas, mag-subscribe lang kayo sa aming YouTube channel, that's Pep TV, at balikan ang aming mga naging kwentuhan sa Pep Live. And of course, pwede rin kayo mag-visit sa aming websites www.pep.ph, and of course sa ating mga social media accounts on Facebook, Instagram, X, and Reddit. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko every Pep Live, diyan kayo matapang. Diba? Okay. If gusto nyo rin akong i-follow sa aking mga social media accounts, nandyan sa ating screen, it's me, Kim, sa Instagram, Kim Manalo, Facebook, and sa TikTok. Once again, Vinyas, maraming salamat. Thank you so It's a dream na may interview ka. And sana mabuo na namin ang Divine Divas. Yes, madali lang yun. Isang Diba? aya niya lang kay Precious. Pero Oo. thank you so much. I'm happy to be here. Yes. And soon, kayong tatlo naman magkakasama. Oo nga, masaya. Magulo And by yan. that time, sana may crown na kayong lahat, no? I-manifest din natin. Oo nga. Yes. Actually, natagal na ako may mga crowns. Hindi siya Pero yeah. Yes. Thank you so much, Vinyas. Thank you. Thank you, Pepsters. And see you sa next Pep Live. Bye!